Hello mga kasari, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong mga sari-sari store? Ito, meron na naman po tayong panibagong bagyo. Yung bagyong Tino, hindi pa natapos yung mga nangyayaring mga trahedya, meron na naman itong panibagong darating na bagyong Owa. So sana ang ating mga tindahan ay hindi muli maapektuhan kasi yung nakaraang bagyong Tino ay hindi po tayo nakapagbukas. Mga 2 araw po tayo mga kasari hindi nakapagbukas. At ngayon ay kaumpisa pa lang ng bagyong ito mga kasari. Nagbukas po talaga ako kasi medyo okay naman po dito sa Iloilo City. Medyo bahagyang makulimlim at mahangin ng konti, maulan din ng bahagya. Pero okay lang po yun, caring-carry po na makapunta po tayo dito sa ating tindahan at makapagbukas. Kasi kailangan na po talaga natin magbukas lagi mga kasari kasi bukod sa hindi maganda ang panahon, syempre po apektado po tayong lahat, tayong mga negosyante at kahit hindi tayo mga negosyante ay apektado po dahil hindi lang po sa kalamidad, sa trahedyang bagyo, dahil syempre po ang ating pangkabuhayan ay apektado. So lahat po tayo, kahit tayo lang po ay mga workers or tayo po ay may sari-sari store, syempre po apektado po tayong lahat. So ngayon, nagbukas po tayo ng maaga kahit papano po ay makakakuha po tayo ng benta. Kasi nito po talaga mga kasari, kwentuhan lang po itong i-share ko sa inyo. Kapag kapag maulan, hindi po talaga maganda ang pasok ng bentahan sa ating tindahan. Kasi po syempre, nawawalan po ng budget yung ating mga kaibigan, ng ating mga mamimili. Medyo mahina-hina po ang pasok ng budget sa kanila dahil po syempre walang masyadong pasok, o di ba? So kumonti po yung kanilang mga budget, kaya syempre konti na lang po din ang kanilang pwedeng bilhin sa ating mga tindahan. Kaya iwasan po natin mga kasaring magsarado, dapat po tayo laging mag-open. Kaya ako po kahit na mahangin, naka-jacket lang tayo, kailangan po talaga nating magbukas. So itong tindahan natin mga kasari, okay naman, stable naman for now. Marami tayong mga stocks, marami tayong bigas, may mga kape, ayan, mga dilatas. Kumpleto naman po tayo mga kasari, at yung ating mga soft drinks and mga alak, ayan, pakita ko sa inyo later. Okay naman po. Yung itlog po natin ngayon mga kasari, talagang bahagyang nagtaas. Pero nandyan pa rin po tayo sa tag 10 pesos ang isa. So kumonti na lang po yung tubo natin, kinikita natin, pero mahalaga po ay meron po tayo maibahagi or meron po tayong maitinda sa ating mga mamimili. So yun po, no? At saka po yung ating mantika ngayon ay bahagya rin pong nagtaas. So ganun pa rin po ang aking bintahan, 40 isang lipid, kalahati ay 20. So ngayon, itong tindahan natin, stable, sana sabi. Wala akong 3x10, 3x16. Wala akong stocks. Oo. So yun, may bibili sanang 3x10. Kaso ang stock ko ay 3x16. Ano na lang? Pila na yung fried sardines? Fried sardines. Balik tayo sa ating kwentuhan. Dito po talaga sa aming area is commercial. So, napansin ko marami na po talaga ang nag-uumpisang magtindahan dito. Halos lahat po dito ay tindahan na. So, napapansin ko po talaga na medyo humina yung bentahan dito sa area na to. Kasi syempre hati-hati na po kami. So, ang na-come up ko na lang po na paraan para po ako ay makasurvive. Siyempre po tayo po ay nangupahan, hindi naman po tayo libre dito, may bayad, mahal. So naisip ko na lang mga kasari na dapat siguro early na talaga ako magbukas. Kung meron ako mga labahin sa bahay namin, narinig naman siguro, kung meron ako mga labahin sa bahay namin, yung si partner na lang ang pagagawain ko, hindi na lang ako. Kasi yun din si partner, hindi rin siya masyadong sanay dito sa tindahan, hindi rin niya alam yung mga presyohan dito. Kahit na matagal lang kami nagtitindahan. Kasi ako po talaga ang hands-on sa tindahan na to. Lahat ng mga gawain dito sa tindahan ay sa akin po yun nakasalalay. Kaya ako po nang nakakaalam sa mga presyohan, kung paano magpresyo, at kung syempre yung mga tao dito po mga kasari, sanay po na ako po ang nagbabantay. So, yun na lang po na-come up ko na paraan para po makakup up pa rin kahit paano. Dapat po siguro maaga na po talaga ako magbukas. Kasi marami po akong napapansin ng mga sari-sari store owner, 4 o'clock in the morning, in fairness, bukas na. Ako po dito talaga, usual ko na bukas is 8:30 to 9 in the morning. So sobrang, noon medyo profitable pang ating tindahan dahil wala pang masyadong kakompetensya. Ngayon po, medyo marami na.
naisip ko, dapat po siguro talaga ako maaga na magbukas. Kasi yung kapitbahay ko dito ay 24 hours yun. Wala po talagang saraduhan. So ako dito, late na magbukas, aga pa magsara. So ngayon mag-a-adjust po tayo mga kasari. Titingnan ko po kung ano kung magiging maganda ba ang bentahan natin kapag medyo maaga din nagbukas. Pero in fairness mga kasari, ngayon, nagbukas ako ng, in fairness, 7 o'clock in the morning kanina. So what time? It's already 8:30 at medyo marami-rami na tayo ng benta. Nakarami na tayo. Ito yung benta ko ngayon today. Aga pa lang. Ito na. Meron na tayong buong 1,000. Magkano na to? Ayan. Ito na yung naging benta natin in fairness. Ayan. May 1,000 na tayo. May marami na tayong hundreds. Ayan. At may isa na tayong 50. So, 8:30 pa lang ngayon ng umaga. So, medyo okay. Nakabenta na tayo. Kasi nga, 7 o'clock ako nagbukas. 7:10, 7:15 ako nagbukas. Mga ganun. So, siguro, naisip ko, dapat siguro, everyday, from Monday to Saturday, dapat ang bukas ko ay maaga na talaga. So, bukas ako siguro ng 6 o'clock. I will really try my best na makaya ko magbukas ng 6 or 6:30 in the morning. Kasi po, mga kasari, maswerte kayo kasi bata-bata pa kayo sa akin. Ako kasi medyo, siyempre may edad na tayo. Ang hirap hindi naman sa mahirap magbukas. Malayo kasi ito mga kasari, kailangan ko pang bumiyahe. So, itry ko na makabiyahe ako ng maaga-aga para makarating dito at makapagbukas. Sana makabukas ako ng mga 6, between 6 to 6:30. Mga ganun para tingnan natin mga kasari at i-share ko sa inyo kung ang pagbubukas ko ng 6 to 6:30 ay okay ang bentahan. Kasi mostly talaga nasanay na ako for how many years na ang bukas ko ay 8 to 8:30. Minsan late ako, minsan 9. So ngayon, itry ko talaga mga kasari na magbukas ng maaga. Tingnan ko kung magiging okay ang bentahan. Ayan. So ito share ko lang po sa inyo mga kasari kasi tayong mga sari-sari store owner, syempre naghahanap tayo ng paraan kung paano tayo kumita at magkaroon ng maraming benta sa isang araw, lalo na sa akin dahil ako po ay nangungupahan. So eto, i-update ko lang po kayo from now on mga kasari. Medyo nawala kasi ako dito sa aking pag-vlog, sa aking pag-YouTube. So eto mga kasari, magiging back to normal na tayo. Mag-share na ako palagi everyday. If not everyday, every other day. Ayan, tandaan niyo po yan mga kasari ha. I-follow niyo po ang ating YouTube channel at lagi po tayong manood para po ito. Malaking tulong po ito mga kasari para sa akin. At syempre, marami po akong tip and ideas na ibibigay sa inyo para i-share ko sa inyo yung aking journey sa aking sari-sari store bilang isang nangungupahang tindera. Kung ito ba ay maging maganda, ano ba talaga ang dapat gawin kapag ikaw ay nangungupahan ng pasto. Yun po ang aking i-share sa susunod ko ng mga vlog. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. At syempre, thank you so much po sa huwag po kalimutan i-smash ang ating like button para po ganahan po tayo mag-share araw-araw dito sa ating tindahan. Maraming salamat po muli at see you on my next videos. Bye mga kasari!